Ayan na po mga kabida, itila susunod ata, ito pong House of Representatives, ano po, no? Sa nangyari po dyan po sa Senate mga kabida, kung saan po ay kinudita po ng grupo po ni Senator Tito Soto, ano? Ito pong Senate leadership na pinamunuan dati, ano? Ni Senate President Chis Escudero, mga kabida, ano po, no? Sa balita, yung mga kongresista daw na gusto kong palitan ito pong si Speaker Martin Romualdez ay kumikilos na raw ito, ano? At in fact, they are gaining traction, ano po, mga kabida, ano? Ibig sabihin, lumalakas na raw ito. Okay? At supposedly, last week pa raw ito Kaso lang po medyo nabitin po, mga kabida, at baka ito po ay puputok. Most likely next week, ano po, no? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong post po ng Dare to Us, mga kabida, no? Actually, posted po ito 1 hour ago. Alright? Sa kanila pong Facebook page, mga kabida. Ang sabi po nila dito, in the news, Congressman Toby Chanco hints leadership shake-up in the House of Representatives. He said efforts to plot a coup against Speaker Martin Romualdez are gaining traction as early as last week. Ayan. So, it's long overdue na ata, no? Ito pong kudita na possibly na mangyayari po dyan po sa House of Representatives po, mga kabida, no? Okay? Actually, hindi po malayo yan, mga kabida, at hindi po imposible po, ano? Dahil sa mga pangyayari po ngayon, kung saan po ay ang reputasyon po ng House of Representatives po, mga kabida, medyo na-drag po, ano, mga kabida, dito ho sa controversial na flood control projects po, ano po. Lalong-lalo na po, ano, yung isiniwalat po ni Mr. Diskaya po, mga kabida, nung nakarang araw po sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Okay? Marami po siyang pinangalanan po doon na mga mambabatas po, ano, mga kabida. At in fact, kabilang po doon, ano, si Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico, ano, na tumanggap daw, mga kabida, ng 25% na SOP o kickback. Alright? Daw, sabi po ni Mr. Diskaya, mga kabida, ano po, no? At nilinaw po niya doon ho sa kanyang testimonya, yan po sa Senate Blue Ribbon Committee, na wala hong pumilit sa kanya, ano, kusang loob doon niya yung sinabi po niya, mga kabida, ano po, nung isiniwalat po niya, ito pong mga actors, okay, dito ho sa flood control projects mess. Alright? Now, dahil po doon, isa-isa pong nagpalabas po ng kanilang counter statement, ito pong mga mambabatas po na naidawit po, ano, o dinawit po ni Mr. Diskaya po sa kanyang affidavit, mga kabida, at dininay nila ito pong isiniwalat po ni Mr. Diskaya, ano po, mga kabida. Kaya may posibilidad, ano, na baka posibleng mangyayari po yan, ano, dahil baka naman po may mga mambabatas po, ano, na hindi po kabilang doon sa grupo na yon, na medyo nairita na rin at gusto hong linisin ang mga pangalan po nila, no? Dahil hindi po sila kabilang po doon, mga kabida, at gusto po nilang mabago yung impression po ng taong bayan po sa House of Representatives. At wala pong ibang paraan po dito, ano, kundi magpalit po ng leadership, mga kabida, ano po, no? Okay? So, abangan po natin yan, ano? Kasi kung totoo yung sinabi po ni Congressman Toby Chanco na the plot is gaining traction po, mga kabida, baka nga, no? Baka nga. Ang importante lang po dyan, ano? Kung gusto po nilang kunin yung leadership, okay, tanggalin po nila ito pong si House Speaker Martin Romualdez, kailangan ma-master po nila ito pong majority, ano? Ibig sabihin, kailangan pong umabot po sila ng I think 3/4 ng miyembro po ng House of Representatives, ano po, mga kabida, ano? Okay? Kagaya ho sa nangyari po sa Senate, ano? Nakuha po nila yung 15. Okay? Actually, 13 lang sana po, ano, ang dapat kunin po nila, no, mga kabida.
Okay, pero 15 yung nakuha po nila po. Ano? Sumobra po mga kabida dun po sa one half, no, of the total number of the Senate, ano po, mga kabida. Okay, kaya nga nakuha po ni Senator Tito Soto yung Senate presidency po, no, mga kabida, ano po. Alright? So, yan din yung possible na mangyayari po dyan po sa House of Representatives. At tabangan po natin yan, baka posible next week. Kasi lumabas itong balita na ito, ngayon po, ano, mga kabida. Or di kaya, within this week, titingnan po natin to. Kasi malayo na po yung next week. Okay? Titingnan po natin. Today is Wednesday, ano, mga kabida. So, may 2 araw pa po. Okay, yun yung pinaka-exciting na mangyayari po mga kabida kung totoo yung sinabi po ni Mr. Toby Chango po, ano, na meron na raw kumikilos po ngayon at lumalakas daw yung kilos, ano, para palitan ito pong si Speaker Martin Romualdez po mga kabida. Although marami pa rin yung mga kaalyado po niya, no? Kung titingnan po natin yung numbers, mga kabida, yung bumoto po kay Speaker Romualdez para ho makuha po niya yung speakership, ano, sa 20th Congress po mga kabida, I think umabot ata yun ng 288, ano? Okay? So dapat po yung numbers na kukunin po ng grupo, no, na gustong pumalit o palitan ito pong si Speaker Romualdez, dapat makuha po nila itong 228 or 288 po, ano, mga kabida. Kahit na po 250, okay na po yun. Majority na po yun, ano, mga kabida, out of 317 members ng House of Representatives po, ano. Ito, paligsahan po ito ng numero. Diyan po sa Kamara po mga kabida, no. Kung ma-master po nila yung majority, kaya po nilang kunin yung leadership. Pero kung hindi, futile yung effort po nila, ano po, mga kabida, no. Nagsayang lang po sila ng panahon. Okay, nagsayang lang po sila ng panahon po, ano. So, yun po, mga kabida, no. Titingnan po natin kasi iisa lang ata yung direction po ng Marcos administration ho dito, ano. Kailangan pong masawata ang korupsyon. Hindi lang po sa hanay po mga kabida ng mga opisyal po ng executive branch, pati dyan po sa legislative branch po mga kabida. Kasi po sa bagong testimonya po mga kabida, no, ng isang resource person po ng House of Representatives na si Engineer Bryce Hernandez po, ano, may 2 senador pala, no, na sangkot po doon ho sa flood control projects po ng DPWH. Although dininay po mga kabida ng 2 mga senador na ito, ano, yung kanila pong involvement. Pero yun nga nagtataka lang din ako, ano, kung bakit po hindi sinabi ni Engineer Bryce Hernandez yung kanyang expose nung siya po ay ipinatawag po ng Senate Blue Ribbon Committee the other day. Andun po siya In fact, tinanong nga ni Senator Jingo Estrada po mga kabida, no, ito pong si Mr. Diskaya kung meron bang senador na involved sa transaction po, ano, sa flood control projects po, ano, ng DPWH. Wala raw. Kaya nga biniro po ni Senator Marcoleta ito pong si Jinggoy na absuelto ka na. Mga kabida. Pero sa ginawa po ni Engineer Hernandez po mga kabida, no, sinabi po niya sa House of Representatives na hindi ko absuelto si Jinggoy at maging ito pong si Joel Villanueva mga kabida. Kaya idinawit po niya ito. Okay? Hundreds of millions of pesos yung involved dito, ano, na pondo. Yung isiniwalat po ni Engineer Hernandez po, ano, mga kabida, involving these 2 senators. Kaya magbabase pa rin yan sa ebidensya. Kung kayang isubstantiate po, ano, ni Engineer Hernandez yung kanyang allegations against these 2 senators. Okay? Diyan po sila madadali, ano, mga kabida. Pero kung hindi, patay kang bata ka, ano? Ang madadali dito, ito pong si Hernandez. Kasi katakot-takot pong legal action ang gagawin po ng 2 mga senador, ano po, mga kabida, no? Okay? So, napaka-exciting, ano, habang tumatakbo ito pong investigasyon po ng Senado.
at ng House of Representatives, every session po ay meron pong excitement mga kabida, no? Kung ano na namang pasabog po ang mapapakinggan po natin mula sa mga resource persons po ng both investigating bodies po, ito pong House of Representatives at ito pong Senado mga kabida. Now, abangan na lang po natin ito pong sinabi po ni Congressman Tiangco na kumikilos na raw yung mga mababatas po na palitan ito pong si Speaker Martin Romualdez kung kaya po nila yon, mga kabida. Alright? Para po sa inyo, anong tingin po ninyo dito, mga kabida? Do you think kaya pong palitan si Martin Romualdez bilang Speaker of the House? Sa ngayon, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.